Having a place to go and to rest is called a home. Having people to love you is called a family. And to have both is called a blessing. My question is, are you blessed? Kayo ba ay pinagpala? Kung meron kang inuuwian, magpasalamat ka dahil hindi lahat ng mga tao ay may inuuwian. Maaaring meron silang inuuwian pero hindi sa kanila ang tahanan. Marami po ang walang mauwian dahil sa hirap ng buhay. Marami din ang nangungupahan, ang nakikitira lang. Kaya nga, kahit nasabihin mo, marami kang utang o marami kang problema, isang pagpapala ng buhay ay yung meron kang tahanan. Amen? Pero pangalawa, kung meron kang inuuwian na pamilya na kung saan pinagluluto ka pa, kung saan kinukumusta ka, kung saan pag wala ka pa, ite-text ka, tatanungin ka, nasan ka na? Yan din po ay pagpapala galing sa Diyos. A loving family is also a blessing. At alam po natin na hindi naman po lahat ay pinagpapala ng isang mabait, mapagmahal at mapagpasensyang pamilya. Lahat po tayo, alam naman natin na aminin natin na hindi perpekto ang ating mga pamilya. Minsan nga, yung pamilya na hinahanapan mo na dapat umintindi sa'yo, maggabay sa'yo, magmalasakit sa'yo, sila pa ang unang makakasakit sa'yo. Di po ba? Marami po sa atin merong dysfunctional family, toxic family. Meron po mga iba, nakala nila ang kanilang mga ama ay ang kanilang magiging bayani o hero ng kanilang buhay. Sila pala yung mga magiging unang disappointment sa buhay nila. Marami po na mga bata nasasaktan. Bakit? Dahil palaging wala yung tatay at yung nanay naman na nananatili, palaging galit. Pinapagalitan sila. Palagi silang sinisigawan. Marami din po mga kapatid, marami din po na kung saan imbis na purihin o pansinin yung magandang ginagawa ng bata, palagi ang nakikita yung mali. Masakit din po kapag sa pamilya, kinukumpara niyo yung bawat isa sa ibang tao. Hindi rin po ibig sabihin pag tayo ay magkakapamilya o magkakamag-anak, nagagawin mo na yung gusto mo. Being related to one another does not give you the authority and the power to hurt the other. Marami tayong naririnig na sinasabing, anak lang kita, anak ko lang yan. Di ba? Kung pamilya mo, dapat higit pa nga yung turing mo sa kanya. Kung nga pamilya mo, kung nga kamag-anak mo, kung nga kadugo mo, dapat nga special, umaapaw na pagmamahal ang trato mo, ang ipapakita mo, ipaparanas mo sa kanila. Pero yan ang isang malungkot na katotohanan na marami sa atin, yan ang nararanasan. Na pamilya nga tayo, nawawala ang pagmamahalan. Paano magiging pagpapala ang ating pamilya sa bawat isa? Ano ang sinasabi ng ating Panginoon? Na kailangan nating makinig sa salita ng Diyos, sundin ang kagustuhan ng Diyos. Bakit ba naliligaw ang pamilya? Bakit ba nag-iiba ang ugali na magkakamag-anak sa bawat isa? Dahil tayo ay lumalayo sa Diyos. Tayo ay inaanyayahan po minsan pa na manumbalik, gawing sentro, pundasyon ng ating buhay ang Diyos. Napakarami po ang nagtatanong din sa akin, Father, ano po bang magagawa ko pag toxic na ang aking pamilya? Nasasaktan na talaga ako. 3 bagay lang po. Una, kailangan sabihan mo sila. Communicate your hurt to them. Kasi kung hindi mo sasabihin do sa tao na ikaw ay nasasaktan, magpapatuloy at magpapatuloy sila do sa kanilang masamang ginagawa. Hindi po ba? And remember, my dear friends, that hurt and pain travel through our relationship in the family. Na ipapamana ang lungkot, na ipapamana ang sakit, na ipapamana ang sakit ng loob. So kung meron kang galit, inis, o hindi gusto na ginagawa ng iyong pamilya, sabihin mo habang maaga. Communicate it. Talk to one another. Huwag mong hayaan na manatili sa puso mo. Kasi ano man yung tinatago mo, tandaan niyo po, nangangasim yan, nasisira yan, nabubulok yan. Kaya nga nahihirapan ka kasi kinikimkim mo, tinatago mo. Labas mo, sabihin mo. Say it to them nicely. Communicate it to them.
lovingly. Pero pangalawa, kung meron mang gulo o hindi maganda nangyayari sa ating buhay, lalong-lalo na sa buhay ng ating pamilya, kailangan natin dagdagan ang ating pagdarasal. Pray for your family. Pray with your family. Tanungin niyo pong inyong mga sarili, kayo pong magpapamilya, nagdarasal ba kayo? Sama-sama ba kayo nagdadasal? Ano yung priority niyo sa inyong buhay? Pera? Kabuhayan? Nasaan ang Diyos sa inyong hinahanap sa buhay? Dahil alam natin ang kasabihan that the family that prays together stays together. Pero dadagdagan ko po that a family that prays together is blessed more together. Baka isang dahilan yan kaya hindi kayo pinagpapala ng Diyos. Tandaan niyo po, ang pamilya na hindi nagdarasal ay mahina spiritually, kaya nga nakakapasok ang masama. Gusto mong umayos ang inyong pag-iisip, pag-uugali, ang iyong ugnayan sa bawat isa? Allow prayer to have a primary role in your family. Naway, wag niyong baliwalain ang kapangyarihan ang magagawa ng panalangin sa inyo. Hindi po sapat na tayo'y nagdadasal 1 oras sa 1 linggo. Alam natin na higit pa dyan ang kailangan natin. Alam natin napakaraming mga problema, pagsubok ng buhay, at walang ibang makakatulong sa atin o hindi ang Diyos. Amen? So do not only pray, but pray together as a family. Pero pangatlo at kahuli-hulihan, kung talagang masyado ng malala at hindi na tama ang nangyayari sa pamilya, it is better to distance yourself from them. Remember that it is not wrong to cut off somebody in your life, even if they are your family. Kung talagang inaabuso ka, kung talagang sinasaktan ka, lumayo ka o ilayo mo sila sa iyong buhay. Hindi naman po ibig sabihin pag tayo'y magpapamilya o magkakamag-anak na dapat palagi dikit-dikit. Tingnan niyo po, madalas pag dikit-dikit tayo, kahit na magpapamilya mga yan, nagkakagulo. Yung mga magkakapatid, nag-aaway, minsan sulsol ng kanilang mga kanya-kanyang asawa. So kung hindi na nakakatulong, kailangan nating bumukod. Hindi naman po totoo yung sinasabi na blood is thicker than water. Narinig natin yung kasabihan na yon. Mas totoo at mas mabuti. Tandaan niyo po that peace is thicker than blood. Mas kailangan po natin ng kapayapaan kaysa sa pinaglalaban mo yung kadugo mo. Kadugo mo nga, hindi naman bumubuti ang iyong kalagayan, ang iyong pagkatao. Di po ba? Kahit din ang ating Panginoon, pinapaalala sa atin yan eh. Ano ang sabi niya? That whoever loves his mother and father and brother, sister more than me is not worthy of me. Kung ang nagiging daan, kaya napapasama ka, yung pamilya mo, inaanyayahan tayo ng Diyos na lumayo-layo sa kanila. Blessing ang pamilya. Kung tinutulungan kanilang mapalapit sa Diyos. Tandaan niyo po yan. Alam din po natin yung kasabihan, di ba? Naririnig natin. Walang ibang magmamalasakit sa iyo kung hindi ang iyong pamilya. Amen? Pero minsan, meron din po mga tao nagmamalasakit sa atin kahit na hindi natin sila kadugo. Sino talaga ang tunay na nagmamalasakit sa atin? Dalawa. Una, ang Diyos. Pangalawa, yung mga pinipili na tayo'y mahalin. Tandaan niyo po yun. Hindi po automatic na kapamilya mo, kamag-anak mo, agad-agad pipiliin kang pagmalasakitan, mahalin, ibigin. Hindi po ibig sabihin na kapilido mo yan o katabi mo ng bahay na ikaw ay agad mamahalin. Hindi. Dalawa lang ang magmamalasakit sa atin. Ang Diyos at yung mga gusto tayong mahalin. So kung hindi maayos ang iyong pamilya, iiwanan mo na ba sila agad? Wag muna. Dahil maaring ikaw ay sinusubukan ng Diyos. Ano ang pagsubok ng Diyos? Gusto niyang ikaw ay maging mas banal. Amen? So, my dear friends, a family can be a blessing and a curse. Kung gusto mong maging blessing ang iyong pamilya sa iyo, ano ang paanyaya ng Diyos? Pakinig sa salita ng Diyos, sumunod sa kagustuhan ng Panginoon.